Okay, welcome back sa isa na naman bagong episode or edition ng Talk with Squeeze. At syempre bago tayo dumako sa isang episode natin, sa bagong-bagong episode natin ngayon, nice ko muna syempre pasalamatan lahat nung, syempre first of all, hindi makakarating sa estado na to kung kundi dahil sa suporta nyo eh. So syempre, nabubulol pa ako. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa YouTube. Naglalaan ng oras, ng panahon para siguro kay di manood or makinig. Tapos hanggang sa makarating na dito sa Spotify hanggang sa Anchor. Tapos may Google Podcast, Apple Podcast. So maraming salamat doon. Tsaka syempre medyo nagkaroon lang ng delay nitong 1 week. Pero ang schedule talaga ng release ng Talk with Squeeze is every Saturday. So most probably ang recording Saturday, Sunday ang release. So na-delay lang talaga ngayon. Ngayon, dahil syempre bagong episode na naman, wala tayong guest ngayon. Hindi ko lang alam. Pero sa tingin ko kasi itong topic na to, sa tingin ko self-reflection lang naman. Tapos, hindi pala reflection, sorry. Explanation. O, self-experience kasi. So ngayon, pag-uusapan kasi natin, ako kasi first time ko makanood ng stand-up comedy. Which is, wala akong ka-idea noon kung anong meron sa stand-up comedy. Ang iniisip ko lang, yung ordinary tawanan lang sa mga comedy bars. So, nasabi ko naman na noon, nag-start ako mag-podcast, syempre dahil sa Talk is Jericho. Syempre, puro sa US eh. Tapos hanggang siguro Talk is Jericho, tapos Howard Stern, oral sessions, ang dami, puro US eh. Hanggang sa nung nagkaroon na dito ng podcast, siguro meron naman nag-exist na pero nagkaroon ako ng hilig makinig ng podcast. Yun nga, Cool Pals nung una. Sa Pilipinas, tas Payaman Talks, tas hanggang sa in-endorse na yung Podcast Network Asia. So, pinakinggan ko na lahat sila. Pero most probably, Cool Pals fan ako. Oh, ayan. So, ayan. Yan. Yung beer mug nila, ginawa ko munang lagay ng remote. Ginagamit ko lang naman siya kapag umiinom. So, okay. Nung una, wala talaga ako idea kung ano yung stand-up comedy. Pati yung mga open mic, wala talaga. Tapos hanggang sa eto, na nakanood ako nakikinig na ako mag-start ako makinig ng Cool Pals. Siyempre salamat sa kaibigan ko, si Carlo. Kababata ko yan. Na siya yung nagbigay ng daan para makakinig ako ng ganun. Hanggang sa by the way, ang Cool Pals kasi is composed of comedians, stand-up comedians from Comedy Manila. Tapos, yung iba, syempre lumalabas sa TV. Yung iba, talagang craft na nila yung stand-up comedy. So, ang host ng Cool Pals is syempre si GB Labrador, James Karaan, Nonong Balinan, tapos hanggang dumagdag na sa mga host, syempre si Ryan Rems, tsaka si Muman Reyes. Ang naging kasi, unang episode na napanood ko doon, syempre, episode 24 yata, guest nila si Kuya Jobert. Tapos sa YouTube pa yon. Tapos, syempre, dahil comedy yon, tapos Kuya Jobert pa yung naging guest. Parang doon ako nag-start na magkaroon ng interest na ituloy yung pakikinig. Hanggang sa yung habang tumatagal na siya, nakukuha ko paunti-unti yung atake ng paano sila mag-host. Syempre, ako, kung ikukumpara ko sa akin kasi, nung nag-start ako dito sa Talk with Squeeze, syempre ang dami mali, ang pangit pa ng audio, ang pangit ng editing, basta ang dami mali.
So, hindi ko naman sinasabing tama ako ngayon, pero ah kung ikukumpara mo kasi siya dun sa foreign, sa mga US-based na podcast, ganun, international-based na podcast, may mga ano na siya, may mga makinarya na siya para sa pag-edit eh. Dito sa Cool Pals kasi, nung una, nag-start sila parang mic lang, tapos konti pa yung editing tools, which is, ang bawi niya is nandun sa content, sa mga segue, sa ganyan. Tapos, tumagal-tumagal na ng pakikinig ko doon hanggang, kasi syempre YouTube pa lang naman, tas nung naging Spotify exclusive na sila, ayan, napahaba na yung kinig ko. So, pagdating nitong Holy Week, nag-marathon ako. Pero, updated pa rin naman ako dun sa ano, kasi nung nag-YouTube ako ng Cool Pals, syempre, skip yun. Pero, nung nagsimula ako mag-marathon ng Cool Pals sa Spotify, sunod-sunod. Pero ngayon nahinto ako sa ano parang nasa 60 plus pa lang ako. Kasi balak kong tapusin talaga siya. Well, ang pinakamasayang part doon kasi is, hindi ko alam, siguro dahil wala akong idea sa stand-up comedy, kasi ang iniisip kong pag-comedy talaga ng mga ganyan is yung mga comedy bars. Ang atake, ang alam nating lahat, or syempre baka ang alam ko lang naman, is pag comedy bars, syempre parang asaran mga jokes, tapos parang kung ano, kung katulad ng mga biruan ng komedyante sa TV. Pero nung nakapanood ako ng stand-up comedy, na napansin ko na parang siyang naka-format ng 3 minutes, sabi natin 3 minutes, 1 minute. Tapos parang nakasenaryo siya, o siguro pinagsama-sama na lang nila yung mga senaryo ng, halimbawa, mag-start ako magbibigay ako ng ganitong senaryo na ako nung grade 6 ako, mahina talaga ako eh. Yung mga ganon. Tapos tuloy-tuloy na ng mga jokes. Which is, I find it interesting dahil, ano siya, para siyang, kumbaga sa battle rap, talagang pinagsulatan siya. Unlike, hindi ko naman sinaano, pero pag nakikita ko kasi pag yung mga jokes ng comedy bars, parang, minsan impromptu. Minsan kung nakadepende sa, sa audience, syempre, kung napapansin na sa audience. Pero, lahat ng craft na yan, ang ganda, parang, kumbaga, may magaling sa extemporaneous ba tawag doon, tapos sa impromptu, magaling din. Tapos isa pa doon yung factor na nagda-drive para makakuha ng tao ng reaction, positive reaction. So ngayon, nung nag-start na akong kahabaan ng pakikinig ng Cool Pals, merong isang uh, special, sabi natin, mga comedy ng comedians ng Comedy Manila. Nag-start ako makanood ng stand-up comedy, yung Stranded in Paradise. Ayan, yung kay GB. Ang maganda kasi doon, syempre first time ko, parang ang iniisip ko noon, personal experience ko noon, kung hindi lockdown, syempre lahat tayo nanonood ng pelikula. Okay? Sa pelikula ngayon sa mga malls, nasa 400, 500 pa nga, 450. Pero although naka-Zoom meeting pa yung, naka-Zoom yung yung mga meetings dito sa, or yung mga shows para sa stand-up comedy, kahit magbabayad ka. Pero ang maganda kasi doon, solo mo. Okay, kahit nasa bahay ka lang. Tapos sabi natin 1 hour special, 1 hour special 'yon. Tapos may mga opening acts na open micers ng tawagin. So, sa mga concert yun nga, bago yung main act, may mga muna, kumbaga sa pagkain appetizer muna ng pagana. Mas ang maganda kasi doon, ang na-experience ko kasi, as in, tawa lang ako ng tawa nun. Bihira ka talaga yung as in, tanggal talaga yung problema ko nun eh. Kasi ang nangyayari nun, so, as in, hindi mo asahan yung atake nung patawa. Minsan kasi, sabi ko nga, parang dun sa Stranded in Paradise na merong naging senaryo, siguro ni-written yun,
Tapos sasamahan kasi ng mga impromptu na ano, siguro base sa syempre Zoom 'yun, mga response ng audience na tina-type. Tapos siguro nakikita na lang ni GB yung ano, yung mga response namin ng mga nanonood. Tapos yun nga, tawa lang kami ng tao. Tapos nagagawa niya kagad ng halimbawa, kung minabasa siya doon, tapos itong joke niya na susunod eh parang correlated siya doon sa kinoment mo, mapapasok na yun. Tandang-tanda ako, meron kasing joke doon na parang tungkol yata sa Pilipino na parang nagpa-patronize ng ano, ng mga syempre mga foreigners na bumabati. Hindi ko alam kung sa Cool Pals yun, pero nabanggit din kasi yun, parang nabanggit kasi siya dun sa act ng 1 hour special. Tapos na-comment ko kasi Pinoy Pride. Tapos nabanggit din ni ano yun, nabanggit din ni GB na napasok niya din dun sa joke niya dun, during the show. Pero alam ko bago yung episode na yun, yung I mean yung act na yun, may nirelease yung Cool Pals noon na para prior dun sa mga ganyan sa mga Pilipino na tuwan-tuwa kapag may nagre-react na sa mga foreigners syempre. Which is, ayun nga, maganda siya. Maganda yung episode na yun na sabihin natin na ano, in a comedic way, pero may sense yung ano, may sense yung episode na yun. So sa tingin ko in overall, ang mga movies kasi syempre from 400, 500. Sabihin natin 1 hour 30 minutes yung mga ganyang movie. Oh, nowadays. Pero maganda dito kasi pag nanood ka ng stand-up comedy, as in 1 hour special, minsan nga tumatagal pa siya ng 1 hour 30 minutes. Tapos ang maganda pa, after nung talk na yon or ng show na yon, may after party. So, lahat kayo mga audience, kasama ng mga comedians, ayun, parang magsasama-sama kayo. So, parang, ang maganda kasi sa Cool Pals is naging community siya. Pero, hindi ko lang alam kung yung mga nanonood nun sa show na yon, dun sa 1 hour comedy stand-up na yon is puro Cool Pals din. Pero masaya siya actually. Tapos hanggang sa eto may paparting nga ngayon na bagong stand-up naman na kay James naman. So, yun naman yung looking forward ko na panoorin. Kasi sabi ko nga, sumugal ako na panoorin yung ganun nga yung mga ganong klase. Kasi dati lahat naman tayo kung nag-umpisa tayo sa mga bagay na wala tayong hilig doon. For example, basketball. Wala naman tayo hilig talaga sa basketball ever since eh. Na-introduce siya sa atin kaya tayo nagkaroon ng hilig. So, ito naman, tong sa stand-up comedy, wala talaga akong hilig dito nun eh. Kasi nakaregister sa utak ko yung mga common na jokes na lumalabas sa TV. So, nung nakita ko talaga tong stand-up comedy ng ako mismo, na-experience ko makanood ng ganito. As in, ang saya pala. Okay. At, nga pala, wala no, kasi, syempre tapos na tayo dun sa episode. Syempre, ano yun yun lang naman, gusto ko lang i-discuss lang yung experience ko dun sa panonood ng stand-up comedy. Tapos, ayun, yun nga, ipopromote ko na lang din siguro. Panoorin nyo, Cool Pals. Mapapakinggan siya sa Spotify at The Cool Pals, syempre. KOOLPALS. Tapos, nasa YouTube siya, yung mga mga releases niya, dati kasi parang, syempre, wala pang pandemic na, naka-record sila sa room. Tapos, nung pandemic na, nag-zoom din, Zoom meeting na lang. Tapos, every episode maganda. Actually, ito yung sa mga unang release ko ng Squiz TV, ay hindi pala. Yung mga recent release, kasi di ko alam pero nung kakapakinig ko ng Cool Pals nun, pati yung isang segment nila na news feed, okay, ginaya ko siya. Hindi ko alam pero hindi ko siya ginaya as in gayang-gaya. Okay. Kinuha ko yung idea niya kasi masasabi ko na na-influence ako nung ano.
at hindi ko kinakaya na influence ako nung show. Hanggang sa ayun nga itong Podcast Network Asia na nire-represent nila, eh syempre may mga wrestling podcast din na nasubukan ko na siyang panoorin dahil hilig ko rin naman talaga yung wrestling. Tapos ayun nga. Actually, ang maganda dito, nagkaroon ng FB page tong Cool Pals, tapos pinromote lahat ng mga podcast programs ng na sabi natin na nahawa or tawag dito na inspire dahil sa Cool Pals. So syempre honored ako dahil na-inspire ako ng Cool Pals. So kinoment ko lang yung akin. Tapos hanggang sa nakita ko din yung ibang mga programs, which is actually pag may oras ako tinitingnan ko pa isa-isa yung mga sabi natin top picks pa lang na sa tingin ko interesting pakinggan. So looking forward sana makapanood or makaguest ako ng mga taga Cool Pals. Syempre yung mga sumusuporta sa Cool Pals. Kasi parang ang iniisip ko din na pangarap ko rin naman din kasi na mag-guest sa mga podcast shows. Pangarap ko din naman na magka-interview ng mga podcaster at ng mga host din. Kasi every time na nagre-record ako at may mga guest ako, natututo rin ako sa mga guest ko eh. Paano umatake, mga flows ng tanong, lalo na to sa Cool Pals kasi ang dami segue, which is ngayon talaga hindi ko siya napapractice at hindi talaga ako marunong ever since talaga. Kaya ako, aminado ako na siguro kung may workshop ng pagpo-podcast, maganda. At ayun. So ayun bago tayo dumako sa susunod na topic, nais muna natin na pasalamatan ang siguro kung wala itong mga to, walang Precious Quiz Lemmy Channel. Una-una, Print and Grind Manila. So sa lahat na mga may gustong magpagawa ng siguro damit or apparel or kung ano man, anong genre, siguro kahit anong design, syempre yung store na yun may design din naman. Tapos kung may mga gusto ko ipagawa, ipatahi or kahit ano man related sa damit, pumunta lang kayo Print and Grind Manila, yung Facebook page nila, facebook.com/print and grind MNL. So yun, yung bagong acronym ng Manila. Ayun, murang-mura, abot kaya, tsaka syempre maraming pagpipilian. Last time, K-pop, oo, sabi natin K-pop, tapos ngayon, kahit ano na in general na designs na. So, maganda siya, maganda quality yung mga damit. Ayun, abot kaya. So, yun, ulitin lang ko. Print and Grind Manila, Print and Grind MNL. Ayan. So, yun lang. Maraming salamat. Okay. Moving forward, nice ko nga palang nice ko nga palang itopic din yung recent na El Clasico. O, sa lahat ng mga football fans na nakikinig, ang El Clasico po ay isang football match or derby sa Spain. Match siya between Real Madrid at ng FC Barcelona. Ako kasi, nung simulang maging fan na ako ng Real, kasi dati nabanggit ko naman na, syempre lahat tayo, nung ako nagumpisa ako, sorry hindi lahat, nag-start kasi magkagusto sa football, syempre yung mga English football clubs. Tapos, nung ito na, pagpasok na ng magkahilig na ako sa Real Madrid, yun yung parang biggest na sa tingin ko sabi natin sa 9 na taon o sa 10 taon ko na pagiging fan, ayun yung parang masasabi ko na biggest fixture o yung biggest match na every year, kasi sa league is 2 times siya. 2 times siya nag-occur. Ngayon, ang maganda kasi nun, ito ano ko lang naman, share ko na lang.
sa amin dito sa Peña Madridista, dapat meron kaming Madrid talk nun. Kasi ang El Clasico nun is nataon ng alas 3 ng madaling araw, alas 3 ng umaga. Tapos ang nangyari kasi, hindi natuloy. So ang iniisip ko, baka lahat ng mga, syempre siya open invitation siya. Ngayon, ang nangyari kasi, baka siguro, lahat ng mga Madridista that time, gusto mo magpahinga. Kasi nga, alanganin alas 3 ng madaling araw eh. Syempre, yun ang perks talaga ng pagiging Asian football fan eh. Ang gabi sa Europa madaling araw dito sa Asia. Kaya masabi ko isa yung Asians Asians sa mga passionate na football fans. Kasi nangyari nun, pag syempre parang 2:30, quarter to 3 a.m. nung Sunday, as in, inagising na lahat. Pero, walang time na mag ganito, mag-talk. So, anong nangyari nun? Viewing party. Sa lahat na namin mga may gusto. Ang maganda kasi nun, kahit wala ka doon sa viewing party, pero active lahat doon sa doon sa community namin. As in, nandun talaga yung tunay na drama ng ng football eh. Kasi 'di ba, unlike sa basketball, syempre ang basketball is every time na nasa yung possession ng bola, every time ka rin na makakascore. Which is sa football kasi hindi. So you have to defend, you have to make plays. Uh, Actually lahat talaga, hindi siya yung talagang every time may makaka-goal. So doon talaga nasukat yung attacking powers tsaka yung defensive capabilities ng both teams. Hanggang sa syempre Madrid fan ako, Madrid supporter. Sa first half ng maka 2 goals, syempre masaya ka na nun eh. Pero hindi ka pa rin kampante dahil ang liga kasi sa Spain ngayon is parang syempre top of the table pa rin yung Atletico Madrid. Tapos parang kumbaga sa aming Madridista is do or die yun. Kasi despite of all the injuries, yun nga injury plague yung team eh. Tapos nangyari pa doon, kung matalo man yung Real noon that time, syempre ang layo na humabol noon eh. Kaya every time na may laro, talagang yun yung possibility na kailangan manalo talaga. If ever na kailangan na i-defend. Kasi yung recent, yung last season kasi, champion yung Real, which is yun nga na naging topic ko naman na siya dito sa Talk with Squeeze. So yun, second half, makita mo talaga yung laro na nagbago. Yung Barca parang in fairness nag-improve nung second half. Pero yung execution, ang daming chances eh. As in yung talagang yung drama talaga na hindi ka dapat pakampante kasi syempre Barcelona yan eh. Kahit rival yan, you consider them as ano rin na you consider them as syempre malakas din, powerhouse din talaga. Tapos ayun, ang galing, maganda yung laro as in sabi ko nga kung sa second half medyo lumaylay naman yung laro ng Real nun eh. Syempre subs, injuries na naman, setbacks ulit. Tapos pagdating nung sa laro ng Barca talaga nagano sila eh, nag-step up sila doon. So nakakuha sila ng isang goal doon. Pero in the end, ang maganda kasi nanalo naman yung Real. Syempre, congrats dun sa team. At yun lang ang concern lang overall mixed emotions yung drama nung nung laro kasi sobrang yun talaga yung masasabi kong milagro ng football eh. Lalo kung may sinusupport ka. Kahit sabihin natin na ako as a Madrid fan, maganda rin manood ng yung ibang matches eh. Katulad yung sa Bundesliga, sa Germany, sa Serie A, sa Italy, kahit saan. Premier League sa England, tapos Ligue 1 sa France. Maganda yung maganda yung talaga yung drama ng laro. As in lalo na kung sa Spain ka tapos makanood ka sa for example makanood ka ng Italian matches katulad ng mga derbies. Milan derby ganyan, Inter Milan tsaka AC Milan. Kahit wala kang gusto doon sa dalawa, makanood ka lang ng match, mararamdaman mo rin yung yung intense ng laban eh.
Kasi parehas ayaw may matalo. Syempre, yun yung maganda. So talagang dikdikan talaga yung laro nun. So yun na, bago tayo dumako ulit sa panibagong topic, nais muna natin pasalamatan ang isa sa mga sponsor ng Fresh Squeeze Lemmy Channel. Walang iba kundi ang Sesams Shop. Ah, Syempre nowadays nauso yung mine kung ano man yan. Na syempre mga damit, thrifties or ano man. Ayun. Punta lang kayo, Sesams Shop. Yung Facebook link nun, ilalagay natin sa link, sa description. Tapos, isa pa, yun, Yan's Thrifties. O, yun din. Press din sila na thrift shop. At saka, yung link nun, ilalagay natin sa, sa description. Ngayon, Yan's Thrifties, 8 p.m. daily or minsan nag-schedule sila. 8 p.m. naglalabas sila ng kung ano man na designs or ng shirt for collections siguro per batch. May pambabae, pambabae. Ganda din yung Sesams Shop. Ayun, pambabae pero magkakaroon din sila ng panlalaki. So, ngayon darating na holidays or ano man, kahit anong normal na araw, pag may nakita kayong maganda, ayun, i-mind nyo lang. So, yun, Sesams Shop, tsaka Yan's Thrifties. Ayun. Isa sa mga, syempre, kakatiwalaan natin ng mga shop. Ayan, pagdating sa, yun, sponsors ng Fresh Squeeze Lemmy Channel. Ayan, maraming salamat. Today yata. Today na ni-record ko to. Syempre, tapos na yung WrestleMania yung day 2. Day 2. Tapos, ito pa, mabilis na lang. First time ko uli na nakita, siguro, yung WrestleMania kasi yung biggest pay-per-view matches ng WWE every year. Annual siya. So, yun yung greatest stage, yun nga, program nila. Tapos yun nga, parang hindi naman sa pagkukumpara, pero dahil may day 1 at saka day 2 siya, which is ang mas nauna dun, yung ganong concept, sa tingin ko is yung New Japan. Kasi sa New Japan, yung Wrestle Kingdom nila, na nag-o-occur ng January, first week ng January, naging 2 days siya. So nung una kong napansin na 2 days ng WrestleMania. So yun kaganyan naisip ko, pero nung nakapanood ako ng highlights nung WrestleMania, siguro healthy competition na rin din dahil syempre ilang years na nag-dominate ang WWE hanggang sa nagkaroon ng mga kalaban, mga competitors. Syempre that will make the business tawag dito challenging, sabi ka nga, kasi pag may kalaban ka, ibubuhos mo talaga yung yung galing or yung craft mo. So siguro with respect din sa All Elite Wrestling, sa Ring of Honor, sa Impact, tapos kahit saan man, sa mga Mexican wrestling shows, tapos sa Japan wrestling, ganun, Noah, ganyan. Siguro nagkaroon din ng ng factor yung WWE na talagang mag-step up din ng nila. So, ang napansin ko sa WrestleMania, kahit pa paano, gumanda. Lalo yung day 1, maganda yung mga laban ng day 1. Tapos, after a year, doon ko nakita na nagkaroon na uli ng fans or ng audience yung WrestleMania. Kasi nung last year, syempre pandemic, talagang ang liit lang parang nasa performance center lang yata sila nun. Pero ito, grande stage na. So, ang daming tao. Tapos yun yung nagulat ako. May mga nakamask, may wala. Pero syempre Amerika yun. Hindi natin alam kung syempre, lalo na kapag yung mga tao na-vaccine na, syempre knowing na yung Amerika kasi is siguro nag-prioritize ng vaccination nila. So, may mga tao hindi na nakamask doon nung nanood. Tapos ayun. All in all, maganda siya. Maganda yung kung, yung day 2, hindi ko pa masyado na yung mga last matches, lalo na kila Roman Reigns, Daniel Bryan, tsaka kay Edge. Pero parang nakita ko panalo si Roman Reigns doon. Pero syempre, highlights sa papanood natin yung replay.
Pero all in all, maganda siya, healthy competition siya, lalo na syempre AEW na tapos recent nagkaroon pa ng Broken Skull na sessions yung podcast ni Stone Cold Steve Austin na nag-guest si Chris Jericho. Okay, so ang dami na namang ahaka-haka. Kaya na di ka alam kung cross promotion na ng WWE no, or ng AEW or si Chris Jericho ibabalik sa ano. Malabo pero syempre knowing ng surprises, yun yung maganda kay Le Champion. Okay. Bago tayo magtapos, nice ko munang pasalamatan ulit. Syempre, ah, summarization na lang Nice ko muna pasalamatan syempre yung Cool Pals dahil kahit papaano, nung na-discover ko sila talagang naging naging ano ko siya, naging addiction ko siya na makinig. Tapos na nahahawa din ako dun sa pag contents ng ano nila ng show. Tapos paano sila mag-host little by little kahit pa paano. Tapos yung topics din nila masasabi ko parang same lang, parang yung isa pa doon na nagustuhan ko kasi dahil very random din sila. Yung Talk with Squeeze kasi sabi ko nung umpisa, everything under the sun, yun yung magiging topic ko. So nung pagdating nung sa Cool Pals, talagang ganun din sila pero may beat sila na dahil nga sa newsfeed, may certain topics lang syempre based sa current events. Kaya which is doon ako medyo nagtatry pero masasabi ko maganda all in all. Parang isa ako doon na influence nung ganong style ng Cool Pals. So sa lahat ng mga host, ayan, maraming salamat dahil inspire ako. Isa ako sa mga na-inspire. Tapos syempre sa community ng Cool Pals and friends. Tapos plug ko na lang din yung April 24, yung show ni James Caraan, yung Bashers in Paradise yata yan. So ayun, baka bukas makabili na ako ng ticket. Kasi maganda talaga yung nangyari nung stand-up comedy nung yung KGB, parang may yung chance na makapanood, tas masaya siya, masaya. As in, sobrang saya. Nakakatawa din manood ng mga ganun. As in hindi siya nakakabato. Kasi parang isang oras ka lang ng tawa nun. Syempre maganda pag nanonood ka ng ganun, may drinks ka din, may beers, tapos may kasi parang ang magiging setup mo, syempre parang ka nasa bar. Ayan, or parang nasa hall ka lang na may nagpapatawa lang sa gitna. So maganda siya. Tapos ayun, sana makuha natin yung kampeonato, Real Madrid. O kasi parang injury plague pero ang taas ng fighting spirit ng team syempre with regards din sa ibang team pero yung Real talaga nasa DNA nila yung ay magpatalo. Okay. Hasta el final, vamos Real. Okay, maraming salamat at dito na nagtatapos ang isa namang short talk short talk ng Talk with Squeeze, episode 34. At mag-iingat po tayo lahat. Nga pala, syempre pasundot na lang. Ako kasi dito sa Manila, nag-start na mag-roll out ng vaccine. So, hopefully, kasi dito sa bahay, syempre yung parents ko, tapos yung kapatid ko, syempre, mga nag-vaccine vaccinated na. Ayun. Syempre, ako na lang yung hindi kasi syempre, ang mga inuna yung mga seniors, tapos persons with comorbidities o yung mga, syempre may komplikasyon. So, ako na lang yung wala. So, syempre, looking forward pa rin na makakuha na kagad ng shot. Kasi syempre, kumbaga doon matatanggal yung anxiety mo or doon matatanggal yung kaba na syempre, lalo na sa society natin ngayon. Dito sa Manila kasi nag-MECQ pa. So, kahit pa paano nag-normalize kahit pa paano na liften up yung higpit ng security. Pero sana with relation dun sa pag-lift na yon ng sabi natin nung kahigpitan na yon sana tawag dito
mabaksinated na lahat. Syempre sa Manila. Ayun. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ako nga pala si Lem, Precious Quiz Lemmy. At maraming salamat po. Ayan, mag-ingat po tayo lahat. Peace.